So, let's subtract. So, ayan. Yung denominator natin ay magkaiba. So, kunin natin yung least common denominator or the LCD. So, x squared plus 2x minus 3 and then yung x squared minus 9. So, dito, bago tayo mag-proceed sa lesson na ito, kailangan ay master nyo na yung factoring polynomials para di kayo mahirapan. So, dito, i-factor natin to. So, ano yung factors ng negative 3 na kung i-add ang sagot ay positive 2. So, yun yung magiging factor natin. So, x squared, meron tayong dalawang x. So, yung factor ng negative 3 ay positive 3 and negative 1. Kasi nga, 3 times 1 is negative 3. 3 minus 1 equals positive 2. So, dito naman sa x squared minus 2, so siya ay nasa difference of 2 squares. And meron tayong pattern dyan, napakadali lang. The square root of x squared is x. Ayan. The square root of 9 is 3. And lagyan natin ng positive minus. So, ngayon, para makuha natin yung least common denominators, ay kunin lang natin yung common or yung unique factors niya. Okay, meron tayo ditong, ayan, x plus 3. So, isa yan, x plus 3. Kasama ito sa ating least common denominator. So, ito, paano to? Kasama din yan. So, x minus 1 and then x minus 3. So, yan yung ating LCD na gagamitin. So, lagyan natin dito. So, yung mga unique factors natin. Sulat natin dito yung LCD. X plus 3. X minus 1. X minus 3. Ayan. So, tandaan natin yung factors nito ng denominator para mamaya ay mabilis. So, i-divide na natin yung LCD dito sa denominators. So, iwalay na lang natin para di magulo. So, isulat lang natin dito. I-divide natin dito sa x squared plus 2x minus 3. Diba sabi ko kanina, tandaan nyo yung factors nito. Ang factors niyan ay x plus 3 times x minus 1. So, ngayon, i-cancel natin yung pwedeng i-cancel. Ayan, cancel. So, ang naiwan ay x minus 3. So, ilagay natin dito yung x minus 3 at i-multiply sa numerator na 3x minus 1. Okay, and minus. So, dito naman ulit. So, kopyahin natin ulit yan. Para sa second, x plus 3, x minus 1, x minus 3. So, ano nga yung factors ng x squared minus 9? Meron tayong x plus 3 times x minus 3. So, i-cancel. Ang dapat i-cancel, yan. X minus 1 ang naiwan. So, ilagay natin dito yung x minus 1. Multiply sa x plus 4. Okay, so ito na ngayon ang ating bagong expression. So, gagamit na tayo dito ng FOIL method. X times 3x, 3x squared, x times negative 1, negative x, negative 3x times positive 3, negative 9x, negative 3 times negative 1, positive 3.
Hala. Yan. And sa kabila. So, lagyan mo natin ng minus. X times X. X square. Yan. X times 4. Positive 4x. Negative 1 times x. Negative x. Negative 1 times 4. Negative 4. Yan. Over yung ating ayan. Ating LCD. Okay? So, ano muna natin? I-minus or isolve yung pwedeng isolve. Negative x minus 9x. Negative 10x plus 3 minus x squared. So, 4x minus x equals positive 3x minus 4. Ayan. Ala. Kasya pa ba to? Over. X plus 3. Ayan. Okay, sunod. Ito may minus. So, ibig sabihin lahat ng terms dito papalit ang sign. Yan ay maging 3x squared minus 10x plus 3. Negative times x squared. Negative x squared. Negative times 3x. Negative 3x and negative times negative 4. Positive 4. Over x plus 3. X minus 1. X minus 3. Ayan. So, i-combine like terms na natin. Magiging 3x squared kasama ang negative x squared minus 10x minus 3x. Then, plus 3 plus 4. X plus 3 and x minus 1, x minus 3. Hala. So, dali na natin dito. So, 3x squared minus x squared magiging 2x squared. Negative 10x minus 3x. Negative 13x. 3 plus 4 plus 7. Ayan. Over x plus 3, x minus 1, and x minus 3. So, ayan. Ito na yung ating nakuha mula dito. So, ito na yung ating simplified form. Final na yan. Okay, so kung gusto nyo i-multiply pa yan, silang tatlo, ay go on. Pwede naman. So, ganun lang ang tamang pag-subtract.